Ito na ang aking final prediction sa Miss Universe Philippines 2026. Kilalanin sila. Hello, Cruelas! Mabuhay! This is Gazel Ortega, ang vlogger na prangka at hindi itsesera, gaya ng iba, ang gaya mo. At ito na guys nga, ang aking final prediction dito sa Miss Universe Philippines. Huwag nating pag-uusapan dito ang ibang corona. Miss Universe Philippines lang. Okay? Iba naman yung prediction ko sa ibang mga minor crown na magaganap dito sa Miss Universe Philippines. And syempre, before anything else, gusto ko munang ipahatid at laghanap na meron akong 1,000 GCash prize para sa makahula sa Miss Universe Philippines 2026. May automatic entry kayo para doon sa bunutan. Pag mahulaan din ninyo ang Miss Universe Philippines at saka Miss Supranational Philippines ay pasok agad kayo sa top 10 doon sa bunutan para sa 1,000 GCash. And of course, pag mahulaan ninyo ang Miss Universe Philippines, Miss Supranational Philippines, and Miss Cosmo Philippines 2026, ay automatic top 5 po kayo para doon sa aking 1,000 GCash. 20% yung chance ninyong manalo ng 1,000 piso. At syempre may second prize sponsored by Madam Rupa Lahom. Di ba? So, more chances of winning talaga pag mahulaan ninyo ang ating bagong Reyna. Before anything else, hindi ko na para lawigin pa. Ito na ang aking top 30. Nakakaloka. From 16 to from 16 to 30, hindi ko na masyadong elaborate or hindi ko na ako mag-explain. Basta pasok sila. Ng bonggang-bongga. Ito, from 16 to 30 Summer Island, Mountain Province, Quezon Province, Luciana, Laguna, Los Baños, Laguna, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Iligan City, Negros Oriental, Rizal, Pangasinan, Ilocos Norte, Tandag City, Cavite, and San Jose, Negros Oriental. Pasok na dyan sa Maya Votings yung 10, kaya hayaan mo na sila. Alam nyo naman, di ba? Allergy tayo sa mga pa-voting, sa mga mapepera. Char! Sa mga maperang ginagamit sa pageantry. Pero hayaan na natin yan. Karapatan nila yun. At gusto nilang umeksena sa swimsuit competition sa finals ng Miss Universe Philippines 2026. Pero ito na ang aking top 15. Kasi sino nga ba para sa akin ang makakausad pa sa susunod? Kasi hindi natin na matatanggi ang botohan, makakapasok sa top 30. Ang tanong, kaya ba nilang i-forward ang sarili nila sa top 15? Eto na, number 15 sa aking listahan, Camigin, Erica, Kadayday. Oh my God, nagulat ako, wala siya doon sa voting. Ay, kinabahan ako. Saan siya papasok? Sponsor or wildcard? Kasi I think when it comes doon sa preliminary judges, mukhang hindi siya kabog doon. Although magaling naman siya, pasabog naman yung eksena niya technically, pero nasa siya, mababa sa 10 sa swimsuit, evening gown, and preliminary interview. Mukhang wala siya sa top 10, kaya sana maipasok talaga siya sa sponsor and wildcard ng bonggang-bongga. My number 14 sa aking listahan, may listahan pa talaga ako ng bonggang-bongga. Cotabato Province, Clarissa Westra. Wala naman tayong pag-uusapan doon sa performance at wala naman tayong pag-uusapan doon sa kanyang comp skills. Amazing sa ating girl. Ang hinahanap ko lang siguro ay yung pulido na at saka ready na mag-compete ng bonggang-bongga. At hindi ako kumbinsido pa ngayon kay Miss Clarissa Westra. So kung maumusad man siya hanggang sa dulo, ay wala naman akong problema kasi pinapakitian niya tayo ng magandang performance. My number 13 sa aking listahan, Muntinlupa Adela May Marshall. Si Miss Adela May Marshall, maganda, matangkad, matalino. Siguro nakukulangan lang ako sa engagement sa tao. Nakukulangan ako sa performance at saka sa wardrobe. Medyo hindi ko feel ang mga sinusuot niya sa mga eksena niya, daily activities nila everyday. So, ayun, nilagay ko lang siya sa aking number 13. Pero pag umusad man yan ng mas mataas, bakit ba hindi, di ba? Deserve naman ni Adela May Marshall. My number 12 sa aking listahan, Tacloban City, Jacqueline Golrahani or Jackie Raj.
My goodness. Wala ka namang pwedeng i-question sa performance and beauty ni Jacqueline. Yun nga lang to siya sa small side. Kaya alam nyo naman ang aking paninindigan at standards when it comes sa mag-compete sa Miss Universe. So, hindi na yun di ba? Hindi na kailangan i-explain, no? Siyempre, love naman natin silang lahat. Pero hindi ko na kailangan i-explain. Basta nilagay ko lang siya sa aking number 12. By number 11 sa aking listahan, no? Nalungkot ako dito. Pero, wala nang paglalagyan. Manila. Justin Felizarta, I love her. Lalong-lalo na nung nakausap ko sa Boracay. Very sweet and very beautiful girl. Pero, technicalities wise, pero hindi talaga nagre-reflect yung materials niya sa video and pictures na para makonvince ako na papasok siya doon sa top 7 or Miss Universe Philippines. Kaya nilagay ko lang siya sa akin number 11. Pero, kung umabot siya doon, hindi ako mag-violent or action performance, baka mo ilalaban talaga niya ng bonggang-bongga. Eto na guys, papasok na ako sa aking top 10. Number 10 sa aking listahan, Laguna! Laguna, Isabel Prats! Apakagandang bata, apakagandang babae, performance. Eto guys, technically maayos ang kanyang performance. Kaya niyang kumabuga kahit sa top 7 when it comes sa performance. Ang problema, medyo hilaw, paano ba? Hindi pa matured when it comes sa bagay-bagay, sa buhay. So, balik ka. Pasok ka pa rin sa aking top 10. Malakas ka. I love you. At saka, ang sweet. Diba? Si Miss Laguna. So, pasok ka sa aking number 10. May number 9 sa aking listahan. Number 9 siya sa akin listahan kasi nagdadalawang isip ako kung mag-top to sa butuhan. Kasi hindi natin alam kung sino ang magta-top sa butuhan Pero, when it comes sa overall performance and overall beauty, ang overall impact, package ng batang ito, ilalagay ko siya sa akin number 9. But kung pumasok man siya at mag-top siya sa butuhan, hindi ako mag-violent reaction kasi deserve naman niya yan. Number 9, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. Napakagandang bata. Isa sa pinakamagandang mukha this batch na talagang hindi mo maitatanggi na quality girls, potential girls na posibleng makakuha ng corona, na posibleng masungkit ang Miss Universe Philippines 2026. Merong quality, merong train. Kung sa bagay, pares lang sila ni Laguna na medyo bata, alanganin, at hindi pa ako, kulang pa sa experience. I think yun ang kailangan nilang dalawa. Kaya pinasok ko siya sa number 9, Sultan Kudarat, Jen Rose Javier. May number 8, at muntik-muntikan lang nakapasok sa aking top 7, Negros Occidental, Alex Colmenares. Gusto ko siyang ipasok sa top 7. Kaya lang yung top 7 ko, parang selyado na so far for me. I really don't know. Feeling ko lang talaga na papasok. Feeling ko may mali ako dito, pero Negros Occidental, papasok ko sa number 8. Performance, prelims, wala naman ako kailangan patunayan pa. Amazing. Voting, isa din siya sa mga girls na amazing ang voting. Kaya iniisip ko na, baka siya yung baka siya yung Pina Beauty o kaya baka siya ang bubulusok sa top 7. So, let's see na. Pero nilagay ko pa rin na sa number 8. Kung makapasok man siya sa top 7 or magkakaroon siya ng corona, mas masaya ako para kay Alex Colmenares. Ito na guys, ang aking top 7 na hindi ninyo akala na kung bakit ganito ang aking top 7. Manloka kayo dito. Bakit? Eto na. May number 7 sa aking listahan na Taguig, Bella Ismael. Bakit? Too much perfect is boring. Sa sobrang galing niya sa pasarela, sa evening gown, sa swimsuit, and closed door interview, preliminary interview, wala akong, sa sobrang galing niya, sabi ko nga perfection is boring. Wala akong magbibigyan sa kanya ng aabot pa siya ng ganun, parang too good to be true si Bella, no? Pero hindi ko na-underestimate yung kakayanan niya. Pero naghahanap kasi ako ng standard ko akin lang naman to, ng Pilipinang mag-compete sa Miss Universe. At hindi naman kailangan ng mga kabugera at perfect ang galawan. Kasi
wala akong nakitang Miss Universe na perfect ang galawan. Yung mga perfect ang galawan, naliliguak, nasisipa, na-elbow. Pansin nyo? Mula kay Fatima, kahit saan, wala akong nakitang Miss Universe na perfect ang galawan. Ng bonggang-bongga. May mga, talaga, may mga imperfect. Ganon. May mga mapapansin, may mga pupuna tayo. Pero yung Miss Universe ay hindi ko talaga nakikita sa kanya. Pwede siya sa ibang corona, pero kung Miss Universe ang usapan, number 7 siya sa aking listahan. Oh, pasensya na. Alam ko maraming magbe-beg to disagree for me, pero it's, opinion ko. Pero respect na lang, di ba? My number 6 sa aking listahan, Cebu City. Performance level, wala nga tayong pag-usapan. Just like Bella Ismael. Pero yung quality ng pagiging beauty queen kay April Smith ay malayo doon sa pinapangarap mong mag-represent ang Miss Universe. Kaya ilalagay ko talaga siya sa aking number 6. Sakit! Ang sakit! Kasi mga mahal ko itong mga beauty queen na ito. Hindi ko nakikita kasi sa aking bolang kristal. Charot! Hindi ko siya nakikita sa aking bolang kristal na mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Pero gusto ko siyang makita na mag-represent ng Pilipinas sa ibang pageant. Hindi sa Miss Universe. Too early pa para magpadala tayo ng women of color. Pero wag nating ismulin, baka siya na yon, diba? Pero para sa akin, sa nakikita ko, April Smith ay hindi ko nakikita ipapadala sa Miss Universe. Kaya number 6 siya sa aking listahan. My number 5 sa aking listahan, sakit nito, bakit? Roxy Bayes ng Baguio City. My gosh, Roxy! Kung alam lang ninyo kung gaano kabait ang batang ito, kung gaano kasayahin at kung gaano marunong makitungo sa kapwa, marunong makitungo sa tao, marunong makitungo sa iba't ibang tao. Alam niya, sobrang masa, sobrang ganda, sobrang performer. Yun nga lang, hindi ko nababanggitin yung flaws. Yun nga lang, parang may nakakaangat pa na mga girls sa kanya na pwedeng mag-compete sa Miss Universe. So, pwede siya sa ibang corona, hindi na ako magbabanggit, kaya ibang pag-usapan naman yon. Pero, number 5 siya sa aking listahan, Roxy Bayes. Oh, sakit! May number 4 sa aking listahan. Magdi-disagree kayo nito. Tarlac. Marian Arellano. Alam mo kung bakit? Mas gusto ko siyang mag-compete. Nakaka-Miss Philippines siya. Sa Miss Universe, nakaka-Miss Philippines siya. Even though ang kulang sa pasarela, technical aspect, kulang sa kulang sa com skills, pero yung kabuuhan niya, malagyan siya ng Pilipinas, bongga. Napakagandang bata, matangkad. Hasain mo lang to, kakabog talaga siya sa Miss Universe. Kung sakali man siya ang pinaka-perfect oriental beauty na pwedeng ipadala ng Pilipinas sa Miss Universe. Kaya pasok talaga siya sa akin number 4. Alam ko, yes, okay, hindi siya nag-perform sa preliminary, pero yung kabuuhan niya, tapos may isa siya na Philippines, siya talaga ang masasabi mo talagang Oriental Beauty with morena skin, Tarlac, Marian Arellano. Kaya kabog sa aking number 4. Oh my God! Sabi siguro nung iba dyan, anong nangyayari kay Gazel Ortega? Parang may mali. Basta, paninindigan ko yon. Miss Universe kasi ang pag-uusapan, ang Tarlac talaga ay may potentially level talaga. When it comes sa physique, when it comes sa physique at saka panlabas na amazing personality. Yeah. Next, number 3 sa akin listahan. Maluloka lalo kayo. Number 3, Nicole Borromeo. Yes. Sa listahan ng Miss Universe Philippines, siya ang aking number 3, si Nicole Borromeo. Talagang ang isang Nicole Borromeo kasi parang hindi na question. Parang malugulat na lang ako pag hindi siya nakapasok. Parang may, anong nangyayari sa inyo? Mga ganun. Pero, nakita ko na kasi yung quality ni Nicole na mag-compete internationally. So, ang taas pa ng placement niya doon. Take note.
tapos bibigla mong ibababa siya dito sa unit sa Philippines. Even though na hindi nag-excel sa mga iba't ibang activity, but the quality of Nicole Borromeo is top-notch. Hindi yun matutumbasan, hindi yun matutumbasan ng ganda ka, matalino ka, no. Hindi matutumbasan yung quality na meron siya. Kasi yung pagkababae niya ay talagang inaangat niya doon sa level na gusto niyang pupuntahan. That's why Nicole Borromeo ay number 3 sa aking listahan na posibleng manalo ng Miss Universe Philippines. May number 2. Malapit na! Malapit na. May number 2 sa aking listahan para manalong Miss Universe Philippines ay Pampanga, Alison Hetland. Etong babaeng to, hindi to question kung mananalo. Hindi ako magbabayad interaction, susupport ko siya ng bonggang-bongga. Marami siyang i-improve, pasarela, hit or miss ang styling, hit or miss ang makeup, hit or miss ang whatsoever, pero nakita mo yung quality, the aura, the height, at mismo si Alison, nakikita mo yung laban niya na kaya niya talagang i-represent ang Pilipinas sa Miss Universe with flying colors, with nakikita ko pag nag-represent siya ng Pilipinas, tumatap 5 yung level na ito. Mga ganun yung naisip ko sa kanya, tumatap 5 to ng bonggang-bongga. As in, ganun ang tiwala ko kay Alison. Pag if ever siyang manalo sa Miss Universe Philippines, sure pa tayo. Parang klaro ng top 5. Ganon. So, siya ang aking number 2 sa aking listahan. And number 1 sa aking listahan, may number 1 na maging Miss Universe Philippines 2026, Bea Melan Mendorsky. Nang nakita ko siya at nakilala ko siya sa Miss Earth, ay talagang potentially amazing, deserve na maging beauty queen at mag-represent ng Pilipinas sa Miss Universe. Lalong-lalo na nung ipinakita niya ang sarili niya at tumuloy siya sa Miss Universe Philippines, grabe. Doon ko napatunayan yung quality na meron siya. Yung whole price niya, i-donate niya sa mga advocacy niya, which is 3. Alam na ninyo siguro kasi trending naman kung saan niya i-donate at wala siyang kakabigin. Lahat doon, puro doon sa mga pa-advocacy niya. Nakakatuwa. At isa siya sa mga sobrang sayang pag hindi ipinanalo. Masasaktan ako ng bonggang-bongga. I really don't know. Pero kung ibigay mo kay Pampanga, kay Nicole Borromeo, or kay Tarlac, hindi naman ako nagwa-violent through action. Pero, syempre kailangan ng ebidensya at resibo kung bakit siya natalo ng bonggang-bongga. Kasi, the quality, top-notch. Hindi man siya perfect in pasarela, hindi man siya perfect sa facial features na hinahanap ninyo or sa standards ninyo, hindi man perfect kung ano-anong sasabi ninyo tungkol sa kanyang physical attribute. Wala akong pake, pero yung kabuuhan niya kasi bilang Pilipina na mag-represent sa Miss Universe, mukhang mananalo tayo ng corona, be. Mukhang mananalo tayo ng corona kung si Bea Melan Mendorsky yung ipapadala natin sa Miss Universe. Yun talaga yung nafe-feel ko, mananalo tayo ng Miss Universe. Kung si Alison, nakikita ko sa top 5, si Bea Melan Mendorsky, nakikita ko mananalo tayo. That's why siya talaga yung number 1 ko. Sorry sa mga kaibigan ko, mga beauty queen ha, pero love ko naman talaga kayo ng bonggang-bongga. Pero, masakit yung prediction na to sa akin kasi nga napalapit din ako sa ibang girls and nakakausap ko naman sila, pero namukod tangi talaga na kahit na maraming mas malapit sa akin na ibang girls, hindi ko sila pwedeng i-number 1 kasi nakikita ko talaga na si Bea Melan Mendorsky yung palagay ko ay mag-uuwi ng ika-5 corona para sa Pilipinas sa Miss Universe Beauty Pageant. Ayun na. Kaya comment down below lang kayo mga violent reaction ninyo dyan. Dyan ninyo sa comment section. At pag-usapan natin kung ano ang masasabi ninyo sa aking final prediction. At syempre, iba naman yung aking prediction doon sa mga ibang pageant, sa minor pageant na na-acquire ng Empire. Abangan naman ninyo yun. At maluloka din kayo sa choice ko kung sino ang ipapadala sa Supra, sa Echo, sa Cosmo, and sa Charm. There you go! Maraming salamat! This has been Gazel Ortega. Paalam!